Sumentro sa mga problema ng mga government stations, bureaus, and facilities na nasa ilalim ng pamamahala ng Office of the Press Secretary ang pagdinig ng Subcommittee on Finance sa Senado kung saan tinalakay ang budget para sa taong 2023. Sa pagbukas pa lamang ng hearing, una nang pinuna ni Senator Raffy Tulfo sa OPS ang hindi paggalaw ng sahod ng mga empleyado sa mga state-owned TV network gaya ng PTV4 at IBC13. Ayon kay Tulfo, ramdam niya ang mga empleyado lalo pat naging reporter siya noon at anchor ng government-run network. Kailangan umanong gawing regular ang mga contract of service na empleyado. Hiniling ng mambabatas na sa pamunuan ng OPS, natutukan ang mga state-run network at ayusin ang mga nabubulok na pasilidad. Talagang ginagawa nila lahat, ma-disseminate proper information from Malacanang para maging gwapo po yung ating stasyon. Pero ano pong ganti? Sila po ay pangit. Pangit po yung kanilang sitwasyon. Kinakawawa po sila. Hindi rin nakaligtas sa senador ang pagpuna sa umano'y katiwalian sa network. Iginiit ni Tulfo na ang PTV4 ay hindi nag-improve dahil walang puso sa trabaho ang mga namuno dito. Kung maglagay sana kayo ng tao na talagang may karanasan sa pagmamanis ng TV network at meron talagang puso, dedikasyon sa kanyang trabaho, matagal na po sana na-improve yan. Hindi nga, para sa akin, I think it has to do with the people that runs PTV4. Kaya siguro hindi umaasenso yan. Wala kasing pakialam kasi alam nila, after 6 years, alis na kami rito. Bahala na yung susunod. Walang dedikasyon, walang pagmamahal sa trabaho. Ang alam lang is pera lang. Pinayuhan ni Tulfo si OPS-OIC Cheloy Vilicaria Garafil na bisitahin ang opisina ng PTV4 at makipag-usap sa mga empleyado nito upang makita ang tunay na sitwasyon sa network. Sa panig naman ng IBC13, inalam din ng mga senador ang problema kung bakit hindi ito nabigyan ng anumang budget mula sa DBM. Ayon kay IBC13 President at CEO Hexalon Alvarez, ang PTV at IBC13 ay kumakaharap ng kaparehong problema. Dagdag pa ang malaking pasanin sa mga hindi pa nababayarang retired employees. Tungkol po sa mga retirement benefits po ng mga empleyado po ng IBC13, ikinalulungkot ko po na simula 2009, hindi po nakayanan po ng IBC13 nasagutin po ang mga ibang retirement benefits. Sa ngayon po, we were able to cover only the amount of roughly around 38% of the total 100%. Kaya po kami humihingi po ng tulong po. Para naman kay Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel, hindi umano dapat na zero sa budget ang IBC13 ngayong 2023. Nauna na kasing ipinunto ng DBM na hindi na sila naglaan ng budget para sa IBC13 dahil sa isa sa pribado na ito. Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon at estado ng IBC13, wala umanong sino mang bibili nito lalo pat maraming mga problema at issue na kailangan munang resolbahin. Kaya naman ang mula sa mababang kapulungan hanggang sa Senado ay bitbit ng OPS ang usaping ito upang mapondohan ang IBC13. Mr. Chair, OPS would like to stress that if not given any budget, IBC will be forced to shut down by June 2023. Under the NEPO zero po sila ngayon, Mr. Chair. We're not giving. This is the first time, Mr. Chair, that IBC is not getting any subsidy from government. And if we do not help them, Mr. Chair, as of June 2023, 172 families will be put on the line po. Tinatayang nasa 2.037 billion pesos ang kabuuan ng karagdagang budget na hinihingi ng OPS. Nakapaloob dito ang 997.9 million pesos para sa IBC13 kung saan 619.53 million pesos ang para sa personal services. 144.27 million para sa maintenance and other operating expenses o MOOE at 215.29 million para sa CO o capital outlay. Para sa problema ng IBC13, ipinanukala ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na masasagot ang problema ng IBC13 kung ang pondo ay maaaring kunin sa mga programmed at unprogrammed appropriations. Meron tayo kasing unprogrammed appropriations na some of which end up to be released. Nare-release itong halagang ito. Ang lalaki dito, meron tayong support to foreign assisted projects, 380 billion. Meron pa tayo ritong support for infrastructure projects and social programs, yung so-called SIPSIP, 149 billion ito.
wala pang details ito. So kung bawasan natin ng 600 plus million ito, sagot na yung problema po ng IBC 13 as far as the retirees are concerned. Ayon naman kay Sub-Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito, kung hindi man daw mapunan ang kabuoang hinihingi ng IBC 13 na nasa mahigit 900 million pesos, maaari naman daw unahin ang 619 million na siyang sasagot sa problema sa mga retirees at may pagpatuloy ang operasyon ng IBC dahil kasama dito ang salaries at wages ng mga empleyado. We will report this to the Mother Committee and take it up. Probably, kung hindi man kakayanin, probably if we can have a program, probably kung hindi 50% muna, probably next year susunod or 30, we'll see. No? But I think we really have to do something about this. Sa teknikal na aspeto, inaprubahan ng Finance Subcommittee ang proposed budget ng Office of the Press Secretary para sa fiscal year 2023. Fights for the grants of benefits and welfare of PTB4 and IBC 13 employees. Ang dalawang telebisyon na nasa ilalim ng pamamahala ng gobyerno. Ito ay ipapasa ng Subcommittee para sa konsiderasyon ng Mother Committee, ang Committee on Finance. Dagdag pa ni Senator JV, hiling din nila na mapagbigyan ng special fund ang government network, ngunit tiniyak niya na ipapaabot ang problema sa Pangulong Marcos upang matapos na ang problema ng IBC 13 at PTB4 sa mga empleyado, lalo na sa mga retired employees. Jinky Baticados, IBC News.